gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa ato ang pagampo. O Diyos nga balaan, karong taknaa sa adlaw nga ipapahulay, ako naghangyo sa imuang balaang presensya nga magauban kanamo samtang kami magatuon, magasimba sa imuha nga balaan nga ngalan. Palihog bendisyonan nimo ang pulong nga amo pagkatun-an karon. Ang kini nga pulong makahatag kanamo kada sigon, maghatag kanamo dugang paglaom. Luyo niya ning ipuy-an namo nga puno sa kasamok Ginoo, puno sa katalagnan. Palihog Ginoo, panalangini ang mga viewers karon ug asa man sila karon. Ako sa kanunay nagahangyo nga imo silang dihugan sa ilahang nga mga gikinahanglan sa mata karon ug unya. Dihugan nimo sa belang espiritu sa pagpadayon sa pagpangalagad hangtod sa imong pagbalik. Kini nga ginagmay nga programa Ginoo na ginaot ako. Bisan sa ginagmay kini mo kanap ngadto sa tibok kalibutan. Aron maanda mo sa ang mga kaigsunan sa imong pagbalik. Binisini kini nga YouTube channel ng mga padayon. Bisan pa sa mga pagsulay nianing kalibutan na nga among nasaksihan. Anay nagbalatian sa pisikal, nagbalatian sa spiritual, material, palihog ikaw mga panalangin Ginoo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pagtubag ug pasiluhan sa among mga kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas namin. So, mga kaigsunan, may buntag o may gabi o may udto may hapon kanatong tanan sa tibok kalibutan. Ug ako mag-ingon, happy Sabat kanatong tanan. Subusa karong adlaw nga ipapahulay, nako na makalipay nga kita naghiusa sa pagdaig sa ngalan, mahal nga ngalan sa atong Ginoo. Sa among panahon karon diri sa Pagadian, naka-experience na usab kami o jutay nga mga virus na niabot sa Pagadian ako. Usa limitado na ang amo ang pagbiyahe ug gani sa tong simbahan karon nibalik ta sa 30% capacity sa church mura gyud ang makasulod. Sa mga boundaries lisod na kayo, daghan stricto na kayo tungod sa nagkataas nga virus sa Buanga del Sur o sa makasikbit nga mga lugar. Apan bisan parihana ang Diyos patiyo nato nga siya nakiguban ka nato nga hangtod ning orasa iya kitang gipanalangin. Daghan tang mga kaigsunan karon nga naapektuhan sa mong virus bisan pa kaniyang mga pangulo sa Western Mindanao Conference apan salamat sa Ginoo nga nagyapon siya nakiguban sa matag usa. So ako gihapon nagahangyo kaninyo nga palihog i-like then share ninyo kini nga pulong ngadto sa katawhan. O ayaw po ninyo kalimti taon pag-subscribe. I-type lang ninyo Joey Serrano then subscribe. Mao ra ginatong himon. Katong wala pa naka-subscribe sa inyong mga higala. Ug labaw sa tanan kining ginagmay nato nga programa. Palihog i-share ninyo aron daghan usab makailas sa Ginoo sa ginagmay nato nga pagmensahe. So karong adlaw nga ipapahulay ang atong title na pod sa atong mensahe, Zacchaeus, a 4-in-1 person. Katong yagi nga Sabado nagisgot ta og kang John the Baptist. Upat kadlaw nga siya nagiguban kang Ginoong Hesus. So karon na pod nga Sabado, si Zacchaeus, a 4-in-1 person. Mao kanang title sa tuang nga mensahe nga pagatunan karong nga adlaw nga ipapahulay. O gani kung nakadungog ka mo, may mga
ginatawag nga 3-in-1, mga coffee. Na ginatawag nga 4-in-1, 2-in-1, buting nun, sa usa ka coffee mga kaigsunan, upat ka mga ingredients or unsa ka nang ipamutang nga mahimo siya, nanay asukal, nanay gatas, kape, unsa pang ilang ibutang, ginatawag nga 4-in-1, 3-in-1. Sa mga tao usab, na sila yung mga talento nga gipiyal sa Ginoo nga sa usa kanila nay upat ka mga talento. Usahay na yung mga panahon nga maglantag ko, ibugay ko. Nami mga kauban ng mga pastor, maayo mo awit, maayo mo wali, dayon maayo mo pakatawa, dayon daghan siya mga talento. Maayo din siya, halos. Ito na yung mga sama ni Ana. Anak po yung ban nga tagduha ra po. May mo kanta, may mo waling, mga sama niya na. Apa natong pagatunan karon diya kang Zacchaeus nga naay upat ka mga butang nga naa sa iyang kinabuhi. Or mga characteristics sa iyang kinabuhi. Mo ning kita itulan nato. Zacchaeus a 4-in-1 person. So tun-an nato kining kinabuhi ni Zacchaeus. Atong tun-an mga kaigsunan kining parable 1, the tax collector in Luke chapter 18 verse 9 to 14. Tun-an sa nato ning parabulo kay ini similar sa kinabuhi ni Zacchaeus. Verse 9. Also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Kung basahon ninyo ang verse 9 to 14, parabulo sa tax collector, nga sila nagsimba diya sa Ginoo sa templo, ug gani kining mga Parisiyo. Ibaluan na nato unsa ilang mga kiniya atong panon ang mga verses ni ani mga kaigsunan. The prayer of the Pharisee, mao kining ampo sa verse 11 sa maong Parisiyo. God, I thank you that I'm not like other men. Mao ning pagampo sa mga Parisiyo. Ginoo, salamat nga dili ko parehas sa uban. Apan ang tax collector, ang prayer niya, the prayer of tax collector nagaingon diri, God, be merciful to me, a sinner. Verse 13. Verse 14 nagaingon pag diri, for everyone who exalts himself will be humbled, and he humbles himself will be exalted. Katong magpataas yang kagalingon, ipaubos sinunod sa Ginoo. Katong magpaubos sa iyang kagalingon, ipataas pa hinunod sa Ginoo. So ang tax collector mga kaigsunan, sa balaan kasulatan, sa kasaysayan sa tax collector, gihunahuna sa mga tao na kining nga tao nga tax collector or maniningil sa buwis o kolektar sa mga buwis, mga makasasala ni sila. O gani mga kaigsunan, si Zacchaeus usa gihapon ka tax collector, ato na siya karon ipadako. Parable 2, the little children mga kaigsunan sa Luke chapter 18 verse 15 to 17. Kini lang nga kapitulo ay mga parable, upat ka parable ang ato nga isgutan karon. Verse 16, but Jesus called them to him and said, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. So atong tagod-taguron gamay. Ato yung naman sa verse 15, nga gibadlong ni Jesus ang mga disipulo o mga tao. Kay gusto mo duol ang mga bata kang Ginoong Hesus. So gibadlong sa mga disipulo o sa mga katauhan, ingon siya, ayaw mo diya pagduol sa Ginoo kay madisturbo ang Ginoo.
Verse 16, nagingon diri, Jesus said, "Let the little children come to me." So, pasagdi ang mga bata nga muduol kanako. Kaya ang gingharian para sa mga bata. Sumuok kini ang parabulo ikaduha sa verse 16 mga kaigsunan. Ana nga kapitulo gihapon. Dayon sa parable 3, the rich young ruler. Ato makita sa Luke 18 verse 18 to 30. Verse 18 nagingon siya, "Now a certain ruler asked him, saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Dato nga batanon. Nangutana siya kang Ginoong Hesus, "Ginoo, unsa may akong himuon nga pagkapanag-iya taon ko sa gingharian sa langit?" Kung atong balikod tan-aw sa parabulo ikaduha, ang mga bata ila ang gingharian sa langit. Sa ikatulong nga parabulo, handom usab sa batanon nga malangit siya o makatagamtam og kinabuhi walay katapusan. Apan sa verse 2 mga kaigsunan, nagingon, "Sell and distribute to the poor." Kay dato man siya, ato na lang gisumada gamay. Ingon ang Ginoo, kung gusto ka nga makasulod sa gingharian sa langit, nan tumanang akong mga kabalauran. Ningon ang batanon, "Oy, natuban na akong tanan." Kaya natuman naman nimo, dato man ka. Verse 2 at 22, "Ibaligya o i-distribute ngadto sa mga pobre ang imong kabtangan." Verse 23, sa nadungog sa maong batanon nga dato, siya makaigsunan, wala na ganda, nag-uol siya. Siguro, dili siya gusto ay panghatag niya ang iyaha nga kabtangan. Kaya sa ito ang pinulungan, gihaguan ako ni Ginoo, i-distribute, ibaligya na hinuna ko ni sa mga pobre, pang-distribute sa mga pobre. Ngayon din yung kaigsunan, Jesus' instruction to this ruler contains two imperatives. Ngayon din, sell and distribute. Mo kini ang duha ka mga punto ni ani nga sa kinabuhi sa maong bata. To sell everything, the ruler should not be a problem for him. He would not lose his position. Sa pagbaligya, sa gingon ni Hesus, ibaligya. Walay problema na sa dato ang pagbaligya. Eh magkaginansya man siya. Walay problema. Ang problema niya makaigsunan, but to distribute it to the poor would be a different case. Kini ang dili ganahan niya. Okay siya nga ibaligya ang iyang kaptangan, kaya makaginansya man siya, makabawi man siya. Apan kining pag-distribute, mao kini ang bugat para niya, mga kaigsunan. Kung basahon ninyo ang verse 24. About this rich ruler, Jesus said, "How hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God." Lisod ang dato makasulod o makapanag-iya sa gingharian sa langit. Sumauna, mga kaigsunan, pagkalisod gayud sa dato. Kung basahon ba din ninyo ito padayon, nga mas maayo pa ang kamilyo makasulod pa sa buslot sa dagom, ha? Grabe nga parabulo, no? Kontra sa dato nga makasulod mga dili sila makasulod sa gingharian sa langit. Kini nga parabulo mga kaigsunan, naghatag usab kanato og mga panguna-una labi na sa pagsunod sa gingharian sa langit. So ikaupat, the blind man, 35 to 43, kini nga sugilanon nga parabulo. Verse 35, "Then it happened as he was coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road begging." Nayusa ka parabulo nga nayusa ka buta nga nagalingkod sa dalan ug nangalimos nang handom siya nga makapangayo
hatagan siya. Siyempre, kining mga buta, kasagaran nato makita sa kadalanan, nung limos kini sila. The blind man was cried out for help. Jesus, Son of David, have mercy on me. Verse 38. Kining blind man naningkamot, nga singgit siya. Ginoo, anak ni David, kaluy itaon ko. O nga Ginoo ni tubag, what do you want me to do for you? Kung sa may gusto nimo nga himuna ko nimo. 41. Ingon siya, Ginoo, gustoy ko makakita. O sa verse 43, magkiksundan natong lakturon, immediately he received his sight. So, kining upat ka parabulo na naisgot sa balaan kasulatan sa Luke 18. Kini similar sa Luke 19 sa kinabuhi ni Zacchaeus. Muna gitawag nako mga kaigsunan ganiha sa title nato 4 in 1 person. So naay similarity. Ang parable sa tax collector, ang parable sa gagmayng bata, ang parable sa dato nga batanon, o ang parable sa blind man. Kining parabulo nga upat ka buok, anaa kini sa kinabuhi ni Zacchaeus, mga kaigsunan. So tanaw nato ang similarity between Zacchaeus and the parable in Luke 18, then in Luke 19, kay kasunod raman ni nga kapitulo 18 to 19. So tanaw nato mga kaigsunan kining similarity nila. Kay kining upat ka mga kinaiya or kining upat ka parabulo, anaa kini sa usa ka person nga mao si Zacchaeus. So tanaw nato mga kaigsunan. Point number 1. Zacchaeus is not an ordinary tax collector. He is a chief tax collector, a supervisor of tax collector. Dili lang siya ordinary nga tax collector si Zacchaeus. Kundili, usa siya ka chief o pinakalabaw sa tax collector, mga kaigsunan. Therefore, Zacchaeus was not only a sinner, but a chief sinner. Kaysa parabulo mga kaigsunan, gani ang Pariseo, nagampo siya sa Ginoo nga Ginoo, dili unta ko masusama sa uban. Buting no nagampo sila. Na dili unta ko masusama sa tax collector kay nag-uban man tong tax collector ng Pariseo sa templo. Sumala sa parabulo. Kay ang tax collector lagi mga kaigsunan, usa ka makasasala sa una nga mga panahon. Sama kang Zacchaeus. Hinumduman na to. Tax collector, malilimbong si Zacchaeus. Butingon, dili lang siya makasasala, kundi chief siya sa makasasala. Siya ang pinaka-head sa tanang makasasala nining kalibutan. So tanawa ang kinabuhi ni Zacchaeus. Grabe siyang kasasala. This situation is similar to the parable of the Pharisee and the tax collector according to Luke 18, 9 to 14. So si Zacchaeus makigsunan susama sa tax collector nga parabulo ni Ginoong nga ang tax collector maglisod usab ug sulod sa gingharian sa langit. Kaya ang tax collector usa ka makasasala diha sa record sa balaan kasulatan. Ug si Zacchaeus roiba nga tax collector, dili ang ordinary kundi usa siya ka chief tax collector, chief sinner, makasasala siya. Point number 2. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he was not able to see him for two reasons. In verse 19, chapter 19, verse 3, makaigsunan, usa nga hinungdan nga handong unta niya makakita sa Ginoo apan tungod sa iyang pagkamubo, because he was short in stature mga kaigsunan, mubo siya nga pagkatao. So lisod siya kay ang hindrance niya nga dili siya makakita sa Ginoo ato nga panahon, mubo siya dayon ang nga tao mas taas pa niya. So maglisod mo ganito ni Saka sa Singamoro 3.
This situation is similar with two that of the little children brought to Jesus in Luke chapter 18 verse 15 to 17. Similar sa parabulo ni Ginoong Hesus, ang hindrance sa mga bata, ang mga tao, bisan pang mga disipulo, dili nila paduulon kang Ginoong Hesus kay wala na sila. So, kag may bata basig wala mo mga kadisturbo ra mo ni Jesus Christ. So ang parabulo mga kaigsunan sa Lucas 18:15 nga nagaparabulo sa gagmayng bata, naging na ni Jesus, pasagdi ninyo mga bata na moduol kanako kay ang langit para nila. Ang hindrance sa mga bata mga kaigsunan nga dili sila kadulunta kay Jesus, ang mga dagko ng mga tao. Ang hindrance usab nga giatubang ni Sakyo na dili siya makita sa Ginoo, ang mga katawhan usab mo hinungdan siya nisaka sa sycamore tree kung dito nakita niya si Jesus Christ. Point number 3. Zacchaeus is also described as a being rich young ruler, having the reward and disqualified for the kingdom of heaven. Si Zacchaeus kigsunan gisusama usab sa usa ka dato. Grabe ka dato usab si Zacchaeus. Kung una-una ninyo, tax collector, chief, pagig siya, grabe siya ka maglilimbong, so dato siya makiksunan, kurakot siya ng pagkatao. So ma-disqualified din siya sa gingharian sa langit. Sama sa usa ka tax collector. Sa usa ka parabulo kay tax collector makasasala mga kaigsunan sa panahon sa kasaysayan nila ni Zacchaeus, labi na sa panahon ni Jesus Christ. This situation is similar with a rich young ruler according to Luke 18 verse 18 to 23. Basahan ninyo. Similar siya. Ang dato mga kaigsunan maglisod gayon sa pagsulod sa gingharian sa langit, sumala sa parabulo. Ano man, ang problema niya, ang pag-distribute siyang bahandi ay ihatag sa mga dato, sa mga pobre. Hindi ang makaya lang niya ang pabalikya. Dili ba yan? Maayo ba yan ang madato? Kaya pinahandom na to nga makakwarta ta, ay para makatabang taon sa mga bulaton, sa iglesia, makatabang ta sa mga tao nga nagkinanglan. Dili sayop ang kaigsunan. Ang nakasayop sa maong batanon kay dili siya na gitawag nga pagkadalo niya. Kaya nagaingon ang Luke 18:25 nga masayon pa ang kamilyo nga musulod sa unsaman sa mata sa buslot sa dagom. Then for a rich man to enter the kingdom of God. Mayo pa daw kamilyo. Ini nga description mga kaigsunan, direct the perception and selfishness, pagkadalo. Lisod gayon makasulod sa langit ang mga tao ng mga dalo. Grabe mga kaigsunan, lisod. Ibog, musapa, mao kini ang nakalisod sa maong parabulo sa rich young ruler. Si Zacchaeus mga kaigsunan, nahulagway usab sa bata, patanon nga dato. Kay grabe siya usab ka dato. Grabe ang iyang kaptangan. Grabe ang iyang kwarta, anak nga mga panahon. Kay siya, chief tax collector. Dato siya. Sumala sa record sa balaang nga kasalanan. Number 4. Point number 4. Zacchaeus described also a blind man that he could see. Si Zacchaeus makigsunan na haong gihapon sa parabulo nga usa ka buta tao. Di siya kakita kay buta man siya. Handom siya nga makita. Singgit siya sa Ginoo. Ginoo, kaluy itaon ko aron makakita taon ko. Gusto kong makita. So si Zacchaeus kigsunan the similarity of Zacchaeus to si Jesus. Dili po kakita si Zacchaeus. Dili
siya kita mo to na kamot siya nga musaka sa sycamore tree. He was seeking to see Jesus. Because that the blind beggar, mo po ning nadungog sa maong blind man. Naamang is Jesus Christ. When Jesus asked the blind man of what he wanted, he replied, that I might see again. Makakita ko po sa. Si Zacchaeus magigsunan na dili siya kita ng Ginoong Hesus. Naningkamot siya. Mo kining hindrance mo ning babag kang Zacchaeus. Kaya dili siya makita tungod kay nabuta siya, dili buta nga physical kay sunan tungod sa mga hindrances nga dili siya kita tungod kay daghan kay mga tao. Gamay pagid siya. Kini si Zacchaeus kay sunan gisusama sa parabulo sa maong blind man. Pusa atong natuki karon nga si Zacchaeus sa maong parabulo sa tax collector naa kang Zacchaeus. Ang karakteristik sa tax collector nga makasasala na kang Zacchaeus ay kaduha, ang mga batang gagmay. Dili sila makaduol sa Ginoo kay gipunggan sila. Gisusama gihapon kang Zacchaeus kini nga kinaiya. Siya babagan siya nga di siya makita. Mo to nang ningkamot siya nga nagsaka sa sycamore tree. So si Zacchaeus, usa siya ka tax collector, dili kasulod, dili maglisod sa pagsulod sa gingharian sa langit. Usa siya ka batang gamay, lisod siya nga maka-access kakita sa Ginoo. Kay daghan nagpugong nga mga tao. Ug nahimo si Zacchaeus usab nga rich young ruler. Dili qualified nga makasulod sa gingharian sa langit tungod sa iya nga pagkadalo, pagkakurakot, dato siya mo tingos Biblia, maglisod pang dato og sulod. O ika-upat nga parabulo, blind man gisusama siya gisu naa usab kaniya ang blind man. Dili siya kakita kang Jesus tungod sa mga hindrances sa iyang kinabuhi, tungod sa kabagat sa mga tao, mubo siya, dili siya kita kang Jesus. Minungdan isaka siya sa sycamore. Mga kaigsunan, number 1. If it is hard to the tax collector for salvation, it might be hard also for Zacchaeus. Kung tax collector maglisod siya, makabaton ng kaluwasan, mauusab si Zacchaeus, mga kaigsunan. Dili siya qualified. If the disciples rebuke the little children for salvation, it might be also for Zacchaeus. Andam sa mga bata nga moduol sa Ginoo apan gibadlong sa mga disipulo. Sama gihapon si Zacchaeus, mga kaigsunan. Maglisod siya sa kaluwasan. Daghan mga gapugong, daghan ang dili ganahan niya, kay siya manglilimbong nga tax collector. Number 3, if it is hard for the rich young ruler for salvation, it might be hard also for Zacchaeus. Kung ang rich young ruler maglisod sa pagsulod sa gingharian sa langit, 100% si Zacchaeus mausap di siya kasulod sa gingharian sa langit. If the crowd warned the blind man to be quiet, it might be also for Zacchaeus. Mahinduman na ito kaigsunan, ang blind man sumala sa maong mga sugilanon. Singgit siya, Ginoo! Ginoo! Son of David, have mercy on me, of me. Niingon siya, singgit siya, kaluy itawag ko, Ginoo. Apan gibadlong siya sa mga tao sa paghilom. Paghilom, madisturbo ang Ginoo. Mausab si Zacchaeus, mga kaigs. Naningkaamot siya makita sa Ginoo. Apan di siya makita. Babagan siya sa mga tao. Labi na mubo siya, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, nausay sama ni Zacchaeus. Siguro, anak ka na ito ang tax collector.
maglisod kita sulod sa gingharian sa langit. Siguro di ka kita, nilitag kita sa Ginoo tungkol sa atong paggamayng bata. Daghan mo pugong, mabaglaw na to. Anaa ka na. Siguro, anaa ka na to, ang rich young ruler, ang pagkadalo, dili mo ginatagon. Siguro nato, naka nato ang blind man. Dito kita tungkol sa mga hindrances sa atong kinabuhi. If a tax collector is described as a sinner, then Zacchaeus, a chief tax collector, could be labeled even as a chief sinner. The difficulty for the rich ruler to enter the kingdom of heaven could be also applied to Zacchaeus, who is rich. The inability of the blind beggar to get access and to see Jesus is also experienced by Zacchaeus. All the difficulties or impossibilities that the hindrance that prevent this individual from coming to Jesus are all together found in one person, no other than Zacchaeus. Iniupat ka mga parabulo. Difficulties, impossibilities magkaigsunan nga mo kining mo prevent na siya makaduol kang Ginoong Hesus. Kining upat makita nato sa kinabuhi ni Zacchaeus. Sa atong kinabuhi na ako'y usa ka higala sa dili pa nato tapuson. Na ako'y usa ka higala na akong barkada, dili lang ko musulti. Uban mi sa unang ng panahon, usahay makadungog mi sa among mga kasilinganan nga moingon sila sa akong amigo nga kana sila ngit-ngit pa sa alkitran ang ilahang kinabuhi. Kana sila maglisod na sila pagsulod sa langit ng mga pulianan. Kana sila, maglisod na sila o panarbaho. Kana sila, maglisod na sa pagpangalagan. Naisama ni Ana, mga kaigsunan. Gani ingon sa kong amigo, padayon ng dabay. Wala takabalo sa unahan, umunsay may tabo sa atong kinabuhi. Ang eskwela, mga kaigsunan, nakahuman, pastor ko, siya dili pastor, apan nakatrabaho na po siya. Kung gani nakaingon ang amo ang kaila dili gidaita makahukom sa usa ka tawo. Sama ni Zacchaeus makaigsunan, he was a tax collector. Maglisod usulon sa langit ng napulian. Siya usab gamay bata maglisod access padulong sa Ginoo. Babagan si Zacchaeus usab sama sa usa ka rich young ruler na ipagkadalo kurakot sa iyang kinabuhi. Kung gani nahimo siya ng blind man si Zacchaeus. Dili siya kita sa Ginoo tungod sa mga babag sa iyang kinabuhi. Hinungdan ang sycamore tree mo hinungdan instrumento na kita siya sa Ginoo. It was difficult for these four characters to be saved or to have access to Jesus. Then it would have been much more difficult for Zacchaeus to be saved. However, Jesus found him and salvation became his. Sa diha, ang katapusan nagbisita ni Jesus. Sa diha kasi ni padulong na sa Jerusalem, mas maayo gani kinakapit siya sa Jericho. Mga kaigsunan, nakita niya si Zacchaeus dito. Katapusan nga tao nga na-meet ni Jesus before siya nagsakripisyo dito sa Jerusalem. Wailain si Zacchaeus mga kaigsunan. So nakita niya si Zacchaeus, Jesus found him and salvation became his. Niabot ang kaluwasan sa iyahang kinabuhi. O gani, sumala sa sugilan ang kaluwasan ni abot ni ani. The fact that Zacchaeus was the last
named individual Jesus encountered before entering Jerusalem guarantees that on the cross, salvation is made possible for everyone, including Zacchaeus. That's why ang ato ang title, a 4-in-1 person. Mga kaigsunan, kung sa ito ang kinabuhi, naman tayo 5-in-1 person or 4-in-1 person sama ni Zacchaeus. Kung si Jesus makaabot sa atong panimalay, dawato na siya mag-iingon. Ang kaluwasan, niabot niya ang panimalay. Naginaot ko mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Ayaw ka mo kabalak. Ma-4-in-1 man ta. 5-in-1, 10-in-1, in one person. Mahimo man ta ka tax collector. Mahimo man ta, anaa ka nato ang pagabata nga daghan nga dili ta ka-access sa pagduol sa Ginoo. Nahimo man ta nga rich yang ruler sa atong kinabuhi. Blind man ayaw kabalaka. Dito sa Kalbaryo sa cross, usa ka garantiya kana mga kaigsunan. Nga matag usa ka nato, including Zacchaeus, na garantiya ang Ginoo tungod siyang dugo nga giula dito sa Kalbaryo sa cross. Makabaton kita og kaluwasan nga iyang gibuhis ang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa cross. Mga kaigsunan, ang ato lang dawato na to si Kristo sa atong kinabuhi. Kay siya nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Masakiyo man ka. Or unsa pang mga tao, itagaan ng gigarantiyahan nato sa Ginoo, gigarantiya niya ang dugo dito sa Kalbaryo sa cross alang sa tuwa kaluwasan. Ang Diyos mga panalangin kanato. Magampot ha. O Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma na ni kanako. Sa among kinabuhi, nag-eksperyensya kami sa among kinabuhi sama sa tax collector. Dili qualified. Yan ang langit ng mga puyanan. Sa among kinabuhi, nag-eksperyensya usab kami sama sa gagmayng bata. Usahay daghan mo babag kanamo, padulong diya kanimo. Babag sa mga kalapasan, babag sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Usahay anaa kanamo, usab ang kinabuhi sa rich young ruler, ang pagkadalo, dato apan dalo. Anaa usab kanamo ang blind man. Dili kami yung kita kanimo gid tungod sa mga hindrances mga pagsulay. Apan Ginoo. Sa diha ikaw nakabisita sa katagusan namo kag kinabuhi sama kang sakit. Salamat Ginoo nga imo kaming gisaran ang kaluwasan ni abot sa kalsa. Busa dili pa ulahi ang panahon. Akong ginampong akong mga kaigalaan, mga kapalimpihan, mga higala, mga kaigsunan, wala pa sa pagpangalagan. Wala pa nakabalik sa pagpangalagan. Palihog Ginoo. Duawa usab sila sa ilang mga panimalay sama kang sa iyo. Aron makabaton usab sila kaming tanan sa kaluwasan nga imong giandam sa pagpangalagan. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Luwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat nga kamo nagiguban kanako. O ako mag-ingon ang Sabat o makita na ita sunod nga Sabado. Ang Diyos mga panalangin kanato.